Salamat sa nakapanood ko naman sa isang 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Ramos sa March 3. At ang ating pagtatalakay natin ngayon ay lahat nga ba ay maliligtas. Ngayon pa ating mauulan sa John 3 chapter 16 verse 18. John chapter 3 verses 16 to 18 at sa natin ng ating pagkatisip sa mga salita ng Diyos. Sabi dito na, for God so loved the world that He gave His only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Sa Tagalog, sapagkat di na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay na ako ng Panginoon. Upang ang sinumang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahama, hindi ang karoon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa sanlibutan ay nagtas sa pamamagitan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi niya hatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hatulan. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Teaching number 1, those who reject Christ will not be saved. Pinapakita nito na ang kaligtasan ay nakakangkang naman sa pamamagitan ng Jesus Cristo. Ayon sa verse, hindi naman sinasabi ng Biblia na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi naniniwala ay makatulog. Teaching number 2, there is eternal punishment for evildoers. Tinuturo nito na may katarungan ang Diyos. Ang mga hindi nagsisisi sa kasalanan katulad ng mga sa kanya ay nangarap sa hapal na walang hanggang kaparasan. Teaching number 3, the gospel is necessary for salvation. Pinapakita nito na ang mabuting balita ang dapat ipangkilala ng Jesucristo at makamit ang kaligtasan. Kung walang gospel, mga makakarinig sa katotohanan tungkol sa mga. Application number 1, take sin and God's judgment seriously. Dapat natin huwag ipagsawa ng mahala ang kasalanan. Madalas kasi iniisip ng tao na maliit na bagay lang ito. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kasalanan ay napakalaki. Kailangan natin maging tapat sa pagsisisi, humingi ng tao, humingi sa mga bagay lang ang pagpalayo sa atin sa Kanya. Application number 2, turn to Christ now before it is too late. Ito ay paanyaya ng huwag nang ipagpaliban ng pagpunta sa Kristo. Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas, kaya habang may pagkakataon pa, dapat tayo mananampalataya at magtiwala sa Kanya. Application number 3, tell the good news of Christ to someone today. Hindi dapat manatili sa atin lang ang mabuting balita ng kaligtasan. Dapat natin itong ibahagi sa iba, pamilya, kaibigan o kakilala, upang sila rin ay makakilala ng Jesus. Sa simpleng paraan po yung pag-usap, pagbabahagi ng verse at pagpapakita ng kabutihan, maaari na natin maipakita